Sparkle, dali, tingnan mo muna bago makalabas ang anak ko. Laging napapatalon si Mama parang kalapate kapag nakakakita siya ng anak ng kapitbahay sa TikTok at gusto niyang ikumpara ako sa ibang mga bata na ipinapakita ang kanilang talento sa social media. Narinig mo ba ang boses niya? Siguradong magiging sikat siya balang araw. Ayaw mo bang maging sikat? Lahat ng librong binabasa mo, hindi ka naman sisikat yan. Kaalaman, ang binibigay ng mga libro, Ma. Walang mas mahalaga kaysa sa kaalaman. Dapat nga tayong maging proud na matalino ang anak natin. Shh! Gusto mo bang malaman ng lahat na ang anak natin ay Miss Alam Lahat? Alam mo namang si Mr. Mafia ang namumuno dito sa bayan. Kapag nalaman niyang mas mabilis siyang magkwenta kaysa sa kanya, mapapahiya tayo sa harap ng buong komunidad. Hello po sa inyong lahat. Ako si Sparkle mula sa Pilipinas. Dahil ipinanganak akong matalino, mahal na mahal ako ng mga guro ko at minsan ay pinapamunuan pa nila ako ng klase. Sobrang hilig ko talaga sa mga libro, pag-aaral at pagtuturo sa ibang mga bata. Pero hindi lahat sa aming bayan ay interesado sa mga libro. Ang pagiging sikat sa social media ang gustong-gusto ng lahat. Uy mga kaibigan, tingnan niyo ang bagong video sa TikTok. Hoy, itago ang mga cellphone. Kung gusto ninyong pumasa sa exam, makinig kayo kay Sparkle. Mas simple talaga ang paraan niya. Maraming mga bata sa paaralan ang humahanga at nirerespeto ako. Pero may isang batang lalaki na laging nakakainis sa akin. Anak siya ng malaking kontrabida, si Mr. Mafia na siyang namumuno sa aming bayan. Tuwing recess o kapag nakikita niya ako, lagi siyang istorbo at ang pangalan niya ay Tiger. Sino ba naman ang nagpapangalan ng hayop sa anak nila? Hoy, matalinong babae! Ang dami kong takdang aralin na kailangang ipasa sa Lunes. Ikaw na lang gumawa dahil ikaw naman ang matalino. Hoy, Tiger Breath, hindi ako alipin mo. Sabihin mo sa tatay mo na kumuha ng tutor. Tutal, kinukuha naman ng pamilya niyo ang 20% ng pinaghirapan ng lahat. Hoy, paano mo nalaman ang ginagawa ng pamilya ko? Wala namang pakialam. Ako nga ang matalinong babae, kaya siguro alam ko lahat. Eh kung malaman ng tatay ko na masyado kang nagmamagaling, may kapalit yan. Ang tatay ni Tiger ay isang malaking negosyante sa bayan at lahat ng ginagawa niya ay labag sa batas. Ayaw niya sa kahit sinong mas matalino pa sa kanya. At ang bobo niyang anak, palagi akong tinatakot na gawin ang takdang aralin niya. Kung hindi ay isusumbong niya ako sa masamang tatay niya na may henyo sa bayan. Hindi ko kayang isugal yon dahil ang tatay ko, na nagtatrabaho bilang tagapak ng isda sa lokal na palengke, ay maaaring mawalan ng trabaho. Mahal na mahal ko ang tatay ko at gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Lagi na lang negatibo si Mama kay Papa dahil sa trabaho niya bilang fish packer. Ang sariwa ng hangin habang nagpapakapagod ka sa pabrika ng isda na yan! Kailan ba tayo makakabili ng kotse tulad ng mga tao sa kabila ng kalsada? Bakit kailangan mo laging ikumpara tayo sa iba? Kung matutunan mong pahalagahan ang meron ka, baka biglang mahulog ang kotse mula sa langit. Tama ang pamilya ko. Tungkol sa'yo. Wala ka talagang mararating. At least sinusubukan kong bayaran ang lahat ng kailangan natin. Bakit kailangan ka maging masama kay Papa? Kakauwi siya galing mahabang nakakapagod na araw. Pareho lang kayo ng tatay mo. Hindi ako magiging masaya sa pamilyang to na maliban na lang kung magsimula tayo ng sarili nating palabas. Tulad ng Kardashian. Tatlo lang naman tayo sa pamilya. At saka ayokong sumikat. Ayos lang. Siguro dapat maghanap na lang ako ng bagong pamilya. Oh, Nang sa wakas ay nakatulog ako nung gabing yun, bigla akong nagising nang makarinig ako ng sigawan sa labas. Ano bang kalokohan na naman ang ginagawa ng mga siraulong to? Lumabas ang lahat mula sa kanilang mga bahay at sumunod sa walang awang grupo dahil ito ang paraan ni Mr. Mafia para magpatawag ng pagpupulong sa kalagitnaan ng gabi. Kaya't nagtipon-tipon kaming lahat, parang mga puppet na naghihintay marinig kung anong sasabihin ng halimaw. magandang gabi, mabubuting tao. Malungkot akong narito sa oras na ito dahil may isang tao sa inyong kapitbahayan ang nakalimot magbayad ng buwis. Kumulo ang galit sa loob ko habang nagsasalita ang lalaking ito. Wala siyang karapatang kunin ang pag-aari ng mga inosenteng tao. Nanatiling tahimik ang lahat. Ayos lang, kung hindi lalantad ang may sala sa loob ng 5 minuto, walang makakatulog ngayong gabi. O hanggang sa umamin ang may lason. Huminga ako ng malalim para pigilan ang sarili kong magsalita, pero kinabahan ako at hindi ko na napigilan. Nagbabayad na ng buwis sa gobyerno ang mga masisipag na tao. Kung magsasama-sama tayong lahat at maghahain ng reklamo sa mataas na hukuman, makakasuhan ng pagtataksil si Ginoong Mafia. Hawak ni Dad ang kamay ko, habang si Mom naman ay napayuko sa hiya at pagkatapos ay humarap sa akin ng harapan ng malupit na si Ginoong Mafia. Isa ka lang maliit na bata. Paano mo nagawang bastusin ako? Araw-araw mo kaming binabastos, Ginoong Mafia. Alam ko ang tama at mali at ang ginagawa mo ay lampas pa sa mali. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. May kondisyon siya na. Basta bigla na lang siyang nagsasalita ng malakas. Sa tingin mo ba mas matalino ka sa akin? Maliit na bata? Sa totoo lang, ipinanganak akong henyo. Kaya oo, alam ko ng kaunti pa kaysa sa iyo. Ayos lang. Kung ganon, sigurado akong kaya mo nang hindi maging tagapagtaguyod ng pamilya mo dahil simula bukas, mawawalan na ng trabaho ang tatay mong nagbabalot ng isda.
Paano na tayo mabubuhay ngayon, Miss Genius? Halika na. Umuwi na tayo. Pero hindi pa niya tayo pinapaalis. Wala na ring saysay ngayon. Wala na akong trabaho. Naawa ako kay Papa, pero alam kong kung magagamit ko ang mga computer sa paaralan, makakahanap ako ng bagong trabaho para kay Papa sa internet, malayo sa bayang ito. Hindi pa ito ang katapusan ng daan para sa amin. Kinabukasan, habang sinusubukan kong pumasok sa gate ng paaralan, pinigilan ako ng gwardya. Pasensya na, Sparkle, hindi kita pwedeng papasukin. Bakit hindi? Inutusan siya ng tatay ko. Sabi ko na nga ba, may kapalit ang ginawa mo. Pero hindi ka nakinig. Hindi ko alam. Sinubukan ko lang naman ipaglaban ang lahat. Wala namang nagtatanggol sa'yo. At ngayon, masasayang lang lahat ang kaalaman mo. Napaka makapangyarihan ng tatay ko. At mas marami siyang pera kaysa sa kaya mong isipin. Dapat kasi hindi ka na lang nakialam. Parang naging matalino si Tiger habang nagsasalita. Nagulat ako sa kanya. Siguro kontrolado rin siya ng tatay niya. Hindi ako makauwi dahil siguradong madaldal si Mama at gustong-gusto ko talagang tulungan si Papa na makahanap ng bagong trabaho. Habang naglalakad ako sa mall, huminto ako sa harap ng isang salamin kung saan may hanay ng mga telebisyon sa loob ng tindahan at nakabukas ang balita at doon ko naisip, ang media. Hindi kailanman magiging mas makapangyarihan si Mr. Mafia kaysa sa media. Tumakbo ako pa uwi at sinubukang iwasan si Mama pero wala siyang awa. Bakit ang aga mong umuwi? Pasaway ka talaga? Alam mo bang hindi na nga ako makaupo sa labas ng porch at uminom ng tsaa nang hindi tinitingnan ng lahat ang kaawa-awa nating bahay na ito? Bakit ba ako pinarusahan ng anak na? Katulad mo! Naku naman, sobra ka namang magdrama. Ipinagmamalaki ko ang ginawa niya. Yung lalaking yon parang basahan tratuhin ng lahat. Kailangan may tumayo laban sa kanya. At huwag kang mag-alala, Dad. May plano ako. Magiging ayos ang lahat. Kinagabihan, ginamit ko ang binoculars ni Mama para manmanan ang aming kapitbahay. Kailangan ko ng malakas na Wi-Fi access, isang bagay na hindi namin natatamasa. Alam kong mali ito, pero kailangan kong makuha ang password nila. Nang patay na ang ilaw nila, tumakbo ako pababa ng hagdan habang kumakabog ang dibdib ko sa takot na parang magnanakaw ako sa bahay ng iba. Pero nakakita ako ng butas sa plano. May bintana ang mga kapitbahay na hirap nilang isara, kaya bahagya itong nakabukas. Huminga, ako nang malalim at pumasok. Okay, eto, na. Nang makapasok na ako sa loob, sinuwerte akong makita ang laptop sa ibabaw ng hapagkainan. At mas lalo akong napanatag nang hindi ito humingi ng password. Mabilis kong nahanap ang Wi-Fi code at nang paalis na sana ako, may narinig akong mabagsik na ungol na parang galit na galit. Mabait na aso. Lubos kong nakalimutan ang tungkol sa aso nila at kung hindi lang ako abala sa mga libro ko, baka naging matalik na kaibigan ko na siya ngayon. Pasensya ka na aso, pero kailangan ko talaga ang code na ito. Pakawalan mo na ako please. Tumingin ako sa mga mata ng aso, halos nagmamakaawa, at sa isang himala, pinakawalan niya ako at agad akong nakalabas. Gumana ang password. Ito lang ang tanging paraan para makapagsimula ako ng sarili kong social media platform sa YouTube, TikTok at Instagram. Hindi ako marunong kumanta, sumayaw, o gumawa ng kahit anong nakakaaliw, pero kaya kong magsalita ng aking saloobin at ito ang ginawa ko. Bawat bata ay may karapatang makapag-aral. Kahit na ipinanganak akong may utak na kwalipikado para maging propesor ng agham, matematika at panitikan, kailangan ko pa ring pumasok sa paaralan. Sa aming bayan, lahat ay natatakot, pero ang takot ay lumalala dahil sa kakulangan ng kaalaman. Karapatan nating lahat na magsalita ng ating saloobin. Nag-viral ang aking video at kinabukasan paggising ko, umabot na ako ng mahigit 1,000 taga-subaybay. At pagkatapos, sumigaw si Mama ng pangalan ko na parang may sunog. Sparkle! Pagbaba ko, nadatnan ko doon sina Tiger at ang kanyang ama. Hindi mukhang masaya si Ginoong, Mafia. Anong laro ang ginagawa mo, bata? Mukhang napanood mo na ang video ko sa social media. Malapit nang malaman ng buong mundo kung gaano ka kasama na tao. Sa tingin ko, panahon na para umalis ka sa bahay ko, Ginoong Mafia. Matapang na ipinagtanggol ako ni Dad at biglang itinulak siya ni Ginoong Mafia sa sahig. At bago pa niya masugod si Dad, pinigilan siya ni Tiger. Dad, hayaan mo na. Huwag mo akong utusan. Wala ka bang natutunan sa akin, anak? Pero kung hahayaan mong tapak-tapakan ka ng mga taong ganito, siguradong mapapahamak ka sa hukay ng Loserland. Kailangan mong matutong kontrolin ang sitwasyon. Naramdaman kong naawa ako kay Tiger. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya masungit sa eskwela. Pinalaki siya ng tatay niya na maging malupit. Sparkle, sinabi ko na sa'yo dati, napakadelikado ng tatay ko at kaya niyang palayasin kayo ng pamilya mo sa bayang ito. Pero pahirap na nga siya sa buhay namin. Hindi nga ako pinapayagang pumasok sa gate ng paaralan. Walang gustong kumuha sa tatay ko sa trabaho, kaya paano kami mabubuhay? Kasalanan mo lahat ito. Bakit hindi ka na lang maging katulad ng ibang mga babae, tahimik at sikat? Maganda? Walang muwang? Kailan mo ba ako matatanggap bilang ako, Mama? May plano ako kung paano kita matutulungan. Magkita tayo sa parke mamayang gabi.
Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko si Tiger, pero kailangan ko ng kahit anong tulong para matanggal si Mr. Mafia sa kaso ko. Ipinilit ni Dad na samahan ako para sa aking kaligtasan. Pareho kaming kinakabahan habang naghihintay. Ang dumating si Tiger. Sinama mo pa ang tatay mo? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Siyempre, hindi ka namin pinagkakatiwalaan, bata. Dad, huminahon ka? Hindi si Tiger ang tatay niya. Mas mabuti ka naman kaysa doon, di ba? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero ang tanging paraan para maprotektahan kayo ng pamilya mo mula sa galit ng tatay ko ay kung aalis kayo sa bayan o tutulungan niyo siyang kumita pa ng mas maraming pera. Hindi ko tutulungan ang tatay mo na kumita ng iligal na pera. Oo, sang-ayon ako dyan. Kaya mas mabuti pang umalis na lang tayo sa bayan. At saan naman tayo pupunta, Dad? Ang bahay na tinitirhan natin ay kay Lola. May iba pa ba tayong kamag-anak na tatanggap sa atin? Tingnan mo, hindi ka naman kikita ng pera sa iligal na paraan. Gusto lang malaman ng tatay ko kung paano mag-trade, pero hindi namin maintindihan lahat ng impormasyon o mga taktika sa trading. Wala akong alam tungkol sa trading. At saka, ang pamilya mo ay may-ari ng ilang negosyo, tapos kumukuha pa kayo ng pera mula sa mahihirap, bakit kailangan pa niyang mag-trade? Ganyan talaga ang tatay ko. Lagi siyang may gusto pa, at kahit gaano karami, hindi pa rin sapat sa kanya. Nakakatawa para sa akin, pero pagkatapos naming mag-usap ng tatay ko, nagkasundo kami na tutulungan ko siya araw-araw pagkatapos ng klase basta't maibalik niya ang trabaho niya. Kaya pagkatapos kausapin ni Tiger ang tatay niya, pumayag ito sa plano at pinayagan akong makabalik sa eskwela. Miss na miss ako ng lahat at miss ko rin sila, at parang kahit saan ako magpunta, nandoon si Tiger. Uy, Sparkle. Ano? Kailangan mo ba akong gawin ang homework mo? Masaya akong tinutulungan mo ang tatay ko. Magiging maayos na ang lahat ngayon. Sige. Sigurado ka bang yun lang? Oo. Kailangan ko nang umalis. Bye. Kumilos ng kakaiba si Tiger. At pagkatapos ng klase, nang nasa malaking mansyon niya ako, hindi siya makita kahit saan. Kami lang ni Mr. Mafia ang nandoon. So, Sparkle, napag-aralan mo na ba lahat ng impormasyon tungkol sa trading? Oo, napag-aralan ko na. At sa tingin ko, napakasimple lang. Mabuti. Heto ang laptop ko. Magkano ang panimulang puhunan ko? Magsimula tayo sa entry level at tingnan natin kung paano ang kalalabasan. Pinayagan kitang pumasok sa bahay ko dahil sabi ng anak ko na matutulungan mo akong kumita ng bilyon-bilyon, kaya tingnan natin. Napakalaki ng pressure na ito. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ako makapagparami ng pera sa trading platform niya? Nanatili lang ako sa isang lugar buong araw, sinusubukang palaguin ang pera ni Mr. Mafia. So, magkano ang kinita mo ngayon? $50,000. $50? Wow, ang galing mo talaga! Hindi na kita papakawalan. Haha, ang saya mo. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Nasa labas ang anak ko naghihintay. Siya ang maghahatid sa'yo. Nang nasa kotse na ako kasama si Tiger, halatang hindi siya komportable sa presensya ko. May kakaiba talaga. Sige, itigil mo muna ang kotse. Ano? May pulis ba sa likod natin? Anong nangyari? Ikaw, anong problema mo? Iba ka sa school at iba ka rin ngayon. Wala. Walang problema. Tiger, hindi ka ang tatay mo. Alam kong gusto mong maging mabuting tao. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sinusubukan ng tatay ko kumita ng mas maraming pera para mabili ang lupa ng paaralan at makapagsimula ng ilegal na pabrika ng langis. Kinausap niya ang nanay mo. Ipakakasal kami pagkatapos magtapos ng high school. Napanganga ako sa gulat at pagkatapos ay unti-unting sumiklab ang galit sa loob ko na parang chimneyang nagliliyab. Ano ba yan? Grabe naman! Ang sama ng tatay mo. At sigurado akong masayang tinanggap ng nanay ko ang alok sa kasal pero hindi kita pakakasalan. May mali ba sa akin? Sabi ng tatay ko palagi, wala akong silbi. Kaya ko namang maging mas mabuti. Tiger, hindi ikaw ang problema. Sobrang bata pa natin at napakakatawa-tawa ng plano nila. Hindi nila pwedeng basta-basta planuhin ang kinabukasan natin ng ganoon. Oo, tama ka. Si Tiger ay isang batang laging pinapababa ng tingin ng kanyang ama. Hindi niya mahal ang sarili niya. At nang alisin ko ang buhok niya sa kanyang mukha, nagulat ako sa kung gaano kaganda ang kanyang mga mata. Wow, ang ganda ng mga mata mo. Hindi ko napansin dati. Sabi ng tatay ko, parang pambabae daw ang mga mata ko. Hindi, mahal ko sila. Hindi ako baliw na baliw kay Tiger. Gusto ko lang malaman niya na mahalaga siya sa akin. Matutulungan. Kitang ilantad ang lahat ng iligal na ginagawa ng tatay ko. Handa si Tiger na ipakulong ang kanyang ama. Sa palagay ko siya rin ay naging sapat na sa kanyang narcissist power trip. May mission kami ni Tiger sa Katayuan Festival para tapusin ang katiwalian ni Mr. Mafia. Ipinakita sa akin ni Tiger kung saan ang lihim na opisina ng kanyang ama. Nagsimula siya sa pagbukas ng luma at kalawangin na pinto sa labas ng gusali. Sigurado ka? Bang ligtas tayo dito? Ako ang bahala sa'yo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Agad akong naakit kay Tiger nang marinig ko siyang magsalita ng matapang. Pagkapasok namin, agad siyang pumunta sa bookshelf at kumuha ng tape. Matagal nang ginagamit ng tatay ko ang tape na ito para i-blackmail ang mayor. Doon siya nakakalusot sa lahat ng krimen at pagkuha ng pera ng tao. Panahon na para magkaroon ng bagong mayor ang bayan natin. Ito ay recording kung paano nagsalita ang mayor tungkol sa totoong plano niya para sa mga tao. Sarili lang niya ang iniintindi.
Paano mo nalaman ang tungkol sa tape na ito? Madalas akong dalhin dito tatay ko noong bata ako at noong 9 na taong gulang ako. Nasaksihan ko ang lahat at nakita ko kung saan niya itinago ang tape. Minaliit niya ang isip ko bilang bata. Pinakinggan ko ang recording pinatugtog ni Tiger at nalaman ko balak mayor sirain ang maraming pasilidad pang edukasyon para makapagpatayo siya mga hotel para sa mga turista at kumita mas malaking pera. Sobrang galit ko noon. Tiger, alam ko na kung paano natin ilalantad ang tatay mo at ang mayor. Pinalad kami ni Tiger na makalabas sa madilim na lugar na iyon nang walang nakapansin sa amin. Dinala ko siya pabalik sa bahay namin at buti na lang walang tao dahil mahilig din si Mama sa lahat ng pista. Magandang araw mga kababayan. Ngayon, karamihan sa atin ay makakamta ng kalayaan at masasamang tao ay makukulong. Bago ko ipakita sa inyo kung ano ang nararamdaman ng ating mayor tungkol sa atin, gusto ko sabihin ito. Ang edukasyon ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan gawing mas mabuti ang mundo at ang pera ang nagbibigay ng kapangyarihan kontrolin. Pero tama na ang lahat. Ibinunyag namin ni Tiger ang mayor at ang kanyang ama sa social media. At sa wakas ay nanaig ang hustisya. Hindi na napipilitang magbigay ng pinaghirapang pera ang aming mga komunidad ng walang dahilan at sana'y naging doktor, siyentipiko o kahit ano pa man ako, pero pinili kong magturo. Gustong-gusto kong ibahagi ang aking kaalaman at gawing maliwanag ang kinabukasan ng lahat. Sige, lahat ng tao. Gusto kong palakpakan ninyo ang ating espesyal na panauhin sa paaralan. Maligayang pagdating, Mayor Tiger. Talagang napakagwapo niya sa kanyang suot na Amerikana. At habang nagbibigay siya ng talumpati sa mga estudyante, bigla siyang tumigil at ikinagulat ko iyon. May bagong pelikula na ipinalabas kamakailan. Libre ka ba sa Sabado? Oo, gusto kong lumabas at makipag-date sa'yo. Salamat aking unang ginang.